Si Jesus at si Juan na tagapagbautismo. Matapos turuan ni Jesus ang kanyang 12 tagasunod, umalis siya sa lugar na iyon upang magturo at mangaral sa mga karatig lugar. Nang nasa bilangguan si Juan na tagapagbautismo, narinig niya ang mga ginagawa ni Jesus. Kaya inutusan niya ang mga tagasunod niya upang tanungin si Jesus, "Kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang narinig at nakita ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin." Pagkaalis ng mga tagasunod ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao, "Noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan niyong makita? Isang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin? Pumunta ba kayo roon para makita ang isang taong magara ang pananamit? Ang mga taong magara ang pananamit ay sa palasyo nyo makikita. Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta. Hindi ba? Totoo, isa siyang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta. Siya ang binabanggit ng Diyos sa kasulatan. Ipapadala ko ang aking mensahero na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Ngunit mas dakila kaysa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Mula nang mangaral si Juan hanggang ngayon, nagpupumilit ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat bago pa dumating si Juan, ipinahayag na ng lahat ng propeta at ng kautusan ni Moises ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At kung naniniwala kayo sa mga pahayag niya, si Juan na nga ang Elias na inaasahan ninyong darating. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Sa anong bagay ko maihahambing ang henerasyong ito? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza na sinasabi sa kanilang kalaro, "Tinugtugan namin kayo ng tugtunging pangkasal, pero hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit para sa patay, pero hindi kayo umiyak." Katulad nga nila ang mga tao ngayon. Dahil nang dumating dito si Juan, nakita nilang nag-aayuno siya at hindi umiinom ng alak. Kaya sinabi nila, sinasaniban siya ng masamang espiritu. At nang dumating naman ako na anak ng tao, nakita nilang kumakain ako at umiinom. At sinasabi naman nila, ang taong iyan ay matakaw at lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang makasalanan. Ganon pa man, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon sa ipinapagawa ng Diyos sa amin. Babala sa mga bayang hindi nagsisisi. Pagkatapos, tinuligsa ni Jesus ang mga bayang nakasaksi ng maraming himala na kanyang ginawa dahil hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Nakakaawa kayong mga taga-Corazin, nakakaawa rin kayong mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tire at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita ang pagsisisi nila. Kaya tandaan ninyo
na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Tire at taga-Sidon. At kayo namang mga taga-Capernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi, ibabagsak kayo sa impyerno. Sapagkat kung sa Sodoma nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa taga Sodoma. May kapahingahan kay Jesus. Nang oras ding iyon, sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili ay marurunong at matatalino. Pero inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo." Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, "Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at ang mga taong nais kong makakilala sa Ama. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa." Ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, dumaan si Jesus sa triguhan. Nagugutom ang mga tagasunod niya, kaya nanguha sila ng uhay ng trigo at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Tingnan mo ang mga tagasunod mo. Ginagawa nila ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David nang magutom siya at ang mga kasamahan niya? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain sila ng mga kasama niya ng tinapay na inihandog sa Diyos. Kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito. At hindi niyo rin ba nabasa sa kautusan na ang mga pari ay nagtatrabaho sa templo kahit sa araw ng pamamahinga? Isa itong paglabag sa tuntunin ng araw ng pamamahinga, pero hindi sila nagkasala. Tandaan ninyo, may naririto ngayon na mas dakila pa kaysa sa templo, sapagkat ako na anak ng tao ang siyang makapagsasabi kung ano ang dapat gawin sa araw ng pamamahinga. Kung alam nyo lang sana ang ibig sabihin ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, hindi ang handog ninyo ang inahangad ko, kundi ang maging maawain kayo. Hindi nyo na sana inuhusgahan ang mga taong walang kasalanan." Ang lalaking paralisado ang isang kamay. Mula sa lugar na iyon, pumunta si Jesus sa bahay-sambahan ng mga Hudyo. May lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naghahanap ang mga Pariseo ng may paparatang kay Jesus, kaya nagtanong sila, "Ipinapahintulot ba ng kautusan ang magpagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung mahulog ang tupa ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, pababayaan nyo na lang ba? Siyempre, iaahon ninyo, hindi ba? Ngunit, mas mahalaga ang tao kaysa sa tupa. Kaya ipinapahintulot ng kautusan ang paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga." Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaking paralisado ang kamay, "Iunat mo ang kamay mo."
Inuunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. At naging katulad ng kabila niyang kamay. Lumabas naman ang mga Pariseo at nagplano kung paano nila ipapapatay si Jesus. Ang piniling lingkod ng Diyos. Alam ni Jesus ang plano ng mga Pariseo, kaya umalis siya roon. Marami ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Pero pinagbilinan niya silang huwag ipaalam sa iba kung sino siya. Katuparan ito ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Narito ang pinili kong lingkod. Minamahal ko siya at kinalulugdan. Ibibigay ko sa kanya ang aking espiritu at ipapahayag niya ang katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o mambubulyaw at hindi maririnig ang kanyang tinig sa daan. Hindi niya ipapahamak ang mahihina ang pananampalataya o pababayaan ang mga nawawalan ng pag-asa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya naipapairal ang katarungan. At ang mga tao sa lahat ng bansa ay mananalig sa kanya. Si Jesus at si Satanas. May dinala ang mga tao kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na sinaniban ng masamang espiritu. Pinagaling siya ni Jesus. Agad siyang nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi, "Ito na nga kaya ang anak ni David." Pero nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas as mismo ang nagpapalayas sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod nyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi niya muna ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos, ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga nito. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga nito. Mga lahi kayo ng ahas. Paano kayo makakapagsalita ng mabuti, gayong masasama kayo? Sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang
bibig. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ng kanyang puso. Pero ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ng kanyang puso. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya. Sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Humingi ng himala ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo. May ilang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na nagsabi kay Jesus, "Guro, pakitaan niyo kami ng isang himalang magpapatunay na sugo nga kayo ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos. Humihingi kayo ng himala pero walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong nasa tiyan siya ng dambuhalang isda, si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganoon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga Ninieve at kokondenahin ang henerasyong ito dahil nagsisi sila ng mangaral sa kanila si Jonas. At ngayon, narito ang higit pa kay Jonas na nangangaral sa inyo, pero ayaw niyong magsisi. Maging ang reyna ng timog ay tatayo rin at kokondenahin ang henerasyong ito, sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar para makinig sa karunungan ni Solomon. At ngayon, narito ang higit pa kay Solomon, pero ayaw ninyong makinig sa kanya." Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapagpapahingahan. At kung wala siyang matagpuan, iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. At kung sa kanyang pagbabalik ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat, aalis siya at tatawag ng 7 pang espiritu na mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa sa dati. Ganyan din ang mangyayari sa masamang henerasyong ito. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Habang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang ina niya at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at gusto nila siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas ang ina niyo at mga kapatid, at gusto kayong makausap." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalin tulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw, at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito.
May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga, ang iba'y marami-rami, at ang iba na may katamtaman lamang. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Ang layunin ng mga talinghaga. Pagkatapos lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, "Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao?" Sumagot si Jesus, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang konti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita at nakikinig pero hindi naman nakakaunawa." Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isayas, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at ipinikit ang kanilang mga mata. Dahil baka makakakita sila at makarinig, at makaunawa at magbalik loob sa akin, at pagalingin ko sila. Ngunit mapalad kayo dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maraming propeta at matutuwid na tao noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig nyo ngayon. Pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon." Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumatagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may katamtaman lamang. Ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Hindi po ba mabubuting binhi ang inihasik nyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo?" Sinabi ng may-ari, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan,
Gusto po ba niyong bunutin natin ang masasamang damo? Sumagot siya, huwag, baka mabunot din ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong lumagong pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating na ang panahong iyon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bigkisin para sunugin. Pagkatapos ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega. Ang paghahalintulad sa buto ng mustasa. Ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto, ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy ang taas at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang paghahalintulad sa pampaalsa. Isa pang paghahalintulad ang ikinuwento ni Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng pampaalsang inahalo ng babae sa isang malaking planggana ng harina at napaalsa nito ang buong masa ng harina. Ang paggamit ni Jesus ng mga paghahalintulad o mga talinghaga. Gumagamit si Jesus ng mga paghahalintulad o mga talinghaga sa lahat ng kanyang pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi siya nangaral sa mga tao nang hindi sa pamamagitan nito. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng paghahalintulad. Sasabihin ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ang mundo. Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa isang bahay. Nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, "Pakipaliwanag po sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo." Sumagot si Jesus, "Ang naghari ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na anak ng tao. Ang bukid ay ang mundo, at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas. Si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo, at ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel, at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy, at dooy iiyak sila at magangalit ang kanilang ngipin. Ang matutuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Ang paghahalintulad sa natatagong kayamanan. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay tulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nang mahukay ito ng isang tao, itinago niya nitong muli. At sa tuwa niya'y umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. Ang paghahalintulad sa perlas. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din nito. May isang negosyante na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang perlas na iyon. Ang paghahalintulad sa lambat. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga mangingisda sa lawa at nakauhuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat,
hinilan nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos naupo sila para pagbukod-bukirin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay nilagay nila sa mga basket at ang mga walang kwenta ay itinapon nila. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihihiwalay nila ang masasama sa matutuwid. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Nauunawaan ba ninyong lahat ang sinabi ko?" Sumagot sila, "Opo." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian sa bodega niya. Hindi lang ang mga lumang bagay ang kanyang inilalabas sa bodega, kundi pati ang mga bago." Hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Pagkatapos mangaral ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga, umalis na siya. Pumunta siya sa sarili niyang bayan at nangaral doon sa kanilang bahay-sambahan. Nagtaka sa kanya ang mga kababayan niya. Sinabi nila, "Saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan at ang kapangyarihang gumawa ng himala? Hindi ba't anak siya ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina at ang mga kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't ang lahat ng kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? Saan niya nakuha ang ganyang kakayahan?" Ayaw nilang manampalataya sa kanya, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban lang sa sarili niyang bayan at pamilya." Hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanya. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Nang panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang tungkol kay Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Siya'y si Juan na tagapagbautismo. Muli siyang nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala." Ipinahuli niya noon si Juan at ipinibilanggo dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tamang magsama sila ni Herodias. Gusto sanang ipapatay ni Herodes si Juan, pero natakot siya sa mga Hudyo dahil itinuturing nilang propeta si Juan. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw para sa mga bisita ang dalagang anak ni Herodias na ikinatuwa naman ni Herodes. Kaya sinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga, "Gusto ko pong ibigay niyo sa akin ang ulo ni Juan na nakalagay sa isang bandehado." Nalungkot ang hari sa kahilingang iyon. Pero dahil sa pangako niyang narinig mismo ng mga bisita, iniutos niya na gawin ang kahilingan ng dalaga. Kaya pinugutan ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay ang ulo niya sa isang bandehado at dinala sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Kinuha ng mga tagasunod ni Juan ang kanyang bangkay at inilibing at ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Nang mabalitaan niyon ni Jesus, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang tahimik na lugar. Nang malaman ng mga tao mula sa iba't ibang bayan na nakaalis na si Jesus, lumakad sila patungo sa lugar na pupuntahan niya. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Nang gumagabi na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Nasa ilang na lugar po tayo at dumidilim na.
Paalisin niyo na po ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon at nang makabili ng pagkain nila." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na nila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, "Mayroon lang po tayong 5 tinapay at 2 isda." "Dalhin ninyo sa akin," ang sabi ni Jesus. Inutusan niya ang mga tao na maupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya. At ibinigay naman nila ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga 5,000 maliban sa mga babae at mga bata. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa, habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malalaking alon ang bangka nila dahil basalungat sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinalabutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig." "Halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Agad namang siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, "Talagang kayo nga po ang anak ng Diyos." Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Nang makatawid sila ng lawa, dumaong sila sa bayan ng Genesaret. Nakilala ng mga taga roon si Jesus at ipinamalita nila sa mga karatig lugar na naroon siya. Kaya dinala ng mga tao kay Jesus ang mga may sakit sa kanila. Nakiusap sila kay Jesus na kung maaari ay pahipuin niya ang mga may sakit kahit man lang sa laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng nakahipo ay gumaling. Ang tungkol sa mga tradisyon. Pagkatapos noon, lumapit kay Jesus ang ilang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem. Tinanong nila si Jesus, "Bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain." Sumagot si Jesus sa kanila, "At kayo, bakit nyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa tradisyon ninyo? Halimbawa, sinabi ng Diyos, igalang ninyo ang inyong mga magulang. At ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang anak sa kanyang mga magulang na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay nakalaan na sa Diyos, hindi na niya kailangang tumulong sa kanila. Pinawawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Mga pakitang tao, tamang-tama ang sinabi ng Diyos tungkol sa inyo sa pamamagitan ni Isaias. Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso.
Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang mga itinuturo nila ay mga utos ng tao. Ang nagpaparumi sa tao. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayo at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito." Lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, "Alam niyo po ba na nasaktan ng mga Pariseo na sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sumagot si Pedro, "Pakipaliwanag niyo po sa amin ang paghahalin tulad na sinabi niyo kanina." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Hindi niyo ba alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at dinidumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao at hindi ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos? Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao, ngunit ang kumain ng hindi naguhugas ng kamay ay hindi nakakapagparumi sa tao. Ang pananampalataya ng babaeng hindi Hudyo. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tire at Sidon. May isang Kananea na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, "Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinaniban at pinahihirapan ng masamang espiritu." Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Paalisin niyo na po ang babaeng yan dahil sunod ng sunod sa atin at nag-iingay." Sinabi ni Jesus sa babae, "Sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw." Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, "Panginoon, tulungan niyo po ako." Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, "Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso." Sumagot naman ang babae, "Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo." At nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Maraming pinagaling si Jesus. Mula roon, pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pagkatapos, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Maraming tao ang pumunta sa kanya na may dalang mga pilay, bulag, komang, pipi at marami pang mga may sakit. Inilapit sila sa paanan ni Jesus at pinagaling niya silang lahat. Namangha ng gusto ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga komang, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Ang pagpapakain sa 4,000. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Naaawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan." Sumagot ang mga tagasunod niya, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Sinabi nila, 7 po at ilang maliliit na isda." Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang pagkain at ibinigay sa mga tagasunod niya. At ipinamigay naman
nila ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos itinipon nila ang mga natitirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga 4,000, maliban pa sa mga babae at mga bata. Matapos pauwiin ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at pumunta sa lupain ng Magadan.